Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. It's a midweek again. Samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan. Welcome na po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan pa nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. Welcome po natin, Dr. Irene Lim. Good evening. Good evening, Eli, and also to all our listeners and televiewers. Hope you are all in good health, Luzon, Visayas, and Mindanao. At hindi na nga tayo magpapaligoy-ligoy pa, Doc. Pag-uusapan natin facial skin. Ito nga po yung itinuturing na largest organ in the body, 'di ba? At for sure, marami ang makaka-relate po sa ating topic dahil marami nga po ang may concern sa ating kutis dahil gusto nga po natin ma-achieve yung tinatawag na glass skin, yung Korean skin, kutis artista, 'di ba? Pero bago yan, Yes. Doc, gaano nga po ba kalaki itong ating balat at ano-ano nga po ba yung layer nito? Kasi may naririnig tayo since elementary, yung mga epidermis na yan. Recall na lang po sa amin, Doc. Nakalimutan na kasi. Okay, so ang facial skin ho, syempre yan ho ang pinaka-outermost layer ng ating skin. At ito ho ay highly sensitive compared to other areas of the body. At mas thinner ho ang skin sa face natin. At mas marami ho siyang sebaceous glands. When you say sebaceous glands, sila ho nagpo-produce ng oil. Okay. Or we call it sebum. Kaya yung mga tao hong oily skin, medyo sila ho ang prone sa acne. And yung mga dry skin naman ho, sila yung mas madali hong mag-age. Yung mukha, mas madaling tumanda pag dry skin naman, no? Ang layer ho ng ating skin is, syempre, epidermis. Pinaka-outermost layer, yan ho yung nakikita natin sa labas. At yung mga external factors, si epidermis ho ang sumasalo dyan, tulad ng sunlight, yung UV radiation, pollution, tsaka yung mga harmful microorganism. Yung UV radiation po sa sunlight, nakakatanda po yun. Kaya kailangan tayo naglalagay ng protection sa umaga, no? Yung may mga SPF, at least 30 ho ang tamang SPF or higher para ho hindi ma-harm ng UV light ang ating skin sa muka. And yung atin hong epidermis, yan ho ang composed of dead skin cell. Kaya ho tayo, yung nababasa nyo lagi nag-exfoliate. Yun ho ba ang parang tatanggalin natin yung keratin natin na nagiging dry skin yan. Nagshe-shed ho yan every day. No? So, ang nasa epidermis, keratin, and also melanocyte. Ito naman ho yung nagkukulay sa atin. So, pag maputi ka, kulang ang melanocyte mo, yung mga foreigner. Yung pag maitim ka naman, puno ka ng melanocyte, no? But of course, itong melanocyte na to, protection ho natin to sa UV rays. So, kaya mas madaling magka-skin cancer ang mga mapuputi kasi ho, konti lang yung melanocyte nila. So, protection din ho ito against pathogen and harmful substances. Nakaka-prevent din ho ang water loss, ang epidermis, at yan ho ang nagre-regulate ng ating skin tone through melanin production. Also, yung middle layer natin, dermis, no? Beneath the epidermis lang ho yan. Dito ho, nandito yung ating collagen and elastin. So, nasa middle layer ho ang ating collagen. Wala ho dun sa pinakalabas. So, ito ho ang responsible for elasticity and yung ability ng skin natin to stretch. And nandito rin ho sa middle layer, which is the dermis, yung ating blood vessels. So, yung ugat, yung nerves, yung hair follicles, and sebaceous gland, no? At saka yan ho nagpo-provide ng structural support at nagpo-produce ng sebum oil. Yan din ho ang nagre-regulate ng body temperature at nandiyan din ho yung mga sensory nerve endings. So lahat ho ng klase ng ugat, artery, vein, and nerves for sensation nasa middle layer. And also yung last layer, yung pinakailalim ho, hypodermis. Yan ho yung subcutaneous layer. Deepest layer ho yan ng ating skin.
mainly fat cells ho ang nandiyan, tsaka connective tissue. So, cushion din ho yan, and pinoprotektahan nito yung ating muscles and bones. It also acts as shock absorber ho ng ating skin to protect our internal organs, yung pag-i-store ho natin ng energy in the form of fats, and provides also insulation to regulate body temperature. No? Okay. Kung pag-uusapan naman natin, Doc, yung mga skin condition and aging process, ano-ano nga ba yung mga karaniwang na-encounter natin? Like, nandiyan na nga yung pagkakaroon ng wrinkles, pimples, 'di ba, Doc? Hindi natin maiiwasan yan. So, yung mga kadalasan ho, nangunguna ho si pimples or acne. So, pagka ho excessive yung sebum or oil natin sa facial skin, nakaklag niya ho kasi yung pores, nababarahan niya yung pores. So, also yung mga hormonal changes, pagbuntis, pagmenopause, no? Nag-iiba ho yung skin natin. Kaya wag ho kayong natutulog nang hindi kayo nag-wash off ng inyong makeup. Oo. Kailangan ho tanggal kayo ng makeup, no? Kasi ho, yung foundation niyo magkaklag ho yan doon sa pores. Then kinaumagahan ho, pimples na kayo, no? And also another is yung mga sa aging, syempre ho, wrinkles and fine lines. As we age, at the age of 40 ho, yung atin hong cell repair and cell destruction, mas tumataas na ho yung cell destruction kaysa sa cell repair. So, umuunti na ho yung collagen production natin at the age of 40. While before the age of 40, mas marami ho yung collagen production natin. Kaya dun ho tayo nagsisimulang tumanda. Pati ho yung elastin nagdi-decrease din ho, which is leading to sagging skin. No, lalalaglag ho yung ating mga pisngi, nagpo-form ho tayo ng wrinkles dito sa mga gilid ng eyelids natin, no? And isa pa ho, so acne, wrinkles, fine lines, nagkakaroon ho tayo ng mga hyperpigmentation. Yun ho bang tinatawag natin na age spots, di ba? Di naman siya nunal, pero brownish na parang wala lang, bigla na lang pekas, bigla na lang tumubo, no? Lalo na ho pag mahilig kayong magpa-araw. Yung sun exposure po, tsaka hormonal changes, nakaka-cause ho yan ng dark spots or patches. Tapos, uneven yung pigmentation niya. Yung kulay ba, hindi pantay-pantay, no? Yes. Parang may balat ka rin, Doc, di ba? Or nunal. Yes, oo, no? So, kaya ho pag nag-age, talagang dumadami yung skin problem natin. Also, rosacea. May mga, although hindi ho lahat ng tao nagro-rosacea, chronic condition ho ito sa cheeks, no? Nagkakaroon ng pamumula, tapos kita ho yung blood vessel. Nakakita kayo ng taong yung may kita nyo sa cheeks yung mga ugat-ugat na maliliit, no? May ganun ho, no? And sometimes pimples. And ayan, yung dryness or dehydration due to yung weather natin at yung mga skincare routines natin and iba pa hong condition, yan ho ang mga nagpo-cause ng mga skincare problem natin and aging process. Okay. Pero Doc, di ba iba-iba rin yung skin type natin? Merong dry, merong oily, merong combination. Alin dito, Doc, yung mas prone sa pagkakaroon ng pimples and yung mas susceptible nga rin po sa pagkakaroon rin ng wrinkles or yung mag-age ng mas maaga? Yes, no? Iba-iba ho, no? Meron tayong normal. So, yung normal skin, balance ho ang terms ng moisture and oil. So, ito yung mga hindi prone sa breakout or excessive dryness. Pero ito ho, yung mga oily skin, syempre characterized by excessive oil production, syempre yan ho yung leading to shiny appearance. Yun ho ang nangingintab na kayo minsan. Nagmamantika. Yes. Pag pinapawisan na ho, kaya kailangan magre-retouch kayo or tissue man lang, no? So pangit ho kasing tignan, no? And yung mga dry skin naman, ito ho yung they feel tightness or rough yung skin or flaky skin. And dahilan naman ho ito sa insufficient oil production, leading to
moisture loss. Ito naman ho yung mga madaling tumanda na muka pagka dry skin ho kayo, lalo na ho pag smoker kayo. Pag smoker ho, dry face ho talaga yan, no? And meron hong combination, tulad ng sinabi ni Eli, no? Mix ho yan ng dry, oily, or normal areas of the face, no? For example, dito ho sa mga T-zone natin, which is the forehead, nose, and chin, pwedeng oily kayo dyan, pero yung cheeks ninyo dry. So meron hong ganun mix. And sensitive skin, yan ho yung mga very prone sa irritation, pamumula, reaction dun ho sa mga skincare products na ginagamit ninyo. So medyo pagbago lang ho, i-testing nyo muna, wag ho muna sa mukha, testing nyo muna sa inyong kamay, no, or forearms, para ho hindi agad-agad sa mukha tapos nag-allergy pala kayo, no? Okay. So alamin nga po natin, Doc, ano nga po ba yung mga skincare protection or guidelines and tips natin, ano, para nga po makaiwas tayo dito sa allergic reaction, and of course, ano nga rin po ba yung impact ng lack of sleep and stress sa ating balat. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, Doc, para po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyo pong clinic address, hotline number, and kung may promo pa nga rin daw po ba tayo, Doc? Okay, so meron pa rin ho yung ating buy 2 plus 1 promo sa detox, no? So mapi-free nyo ho dyan ng vector scan para ho kayong bumili ng isang detox at isang blood cleansing. And ang maganda ho doon, automatic member ho kayo ng ating wellness program. Magkakaroon ho kayo ng ID, health card. Nakalagay ho doon personally yung pangalan ninyo at yun ho ipe-present ninyo para tuwing magche-check up ho kayo ng free for 1 year. And yung drip ho natin, no? So beauty, slimming, whitening drip, kung gusto ho nyong all-in-one, power drip ang gawin ninyo. And gawin nyo ho ito sa mga legit na clinic, yung clinic ho ng doktor, hindi spa, hindi manicure, pedicure, no? Lalo na ho pag sobrang mura, katakataka na ho yan kung anong klase ho ang laman yan sa sobrang mura. Wala pa ho sa puhunan, no? Kahit ho walang check-up, pwede kayong magpa-drip sa amin. Ang kailangan lang ho magpa-check-up yung may mga allergy. And we are coming up, no, with a complete beauty set, no? May dalawa ho kayong cream, AM and PM. So may UV protection ho yung sa AM, sa gabi naman ho may retinoid and other iba pa hong magagandang sangkap, at may toner ho yun pangsara ng pores ninyo, at may soap ho siya. So syempre soap ho muna, linisin nyo yung muka, tapos mag-toner ho kayo. Kung umaga, AM cream, pag gabi ho, PM cream, no? Malapit na hong ilabas, no? Packaging na lang ho tayo. And also yung IV laser ho, naka 20% discount pa rin ho tayo, pwede nyo nang i-prepaid. And yung atin hong soap, naka 5 plus 1 pa rin ho siya. IV anti-aging soap, IV whitening soap, napakabisa ho na pang banat at pang paputiho ng ating skin, no? And also yung mga ano po, no, yung mga ayaw ng opera, may mga gallstone, kidney stone, barado ang puso, may protocol ho tayo dyan. At yung mga gusto hong makaalis sa maintenance ho sa hypertension and diabetes, yung mga dinadialysis, mataas ang creatinine, yung may mga ascites, cirrhosis, fatty liver, may protocol ho tayo lahat dyan. And yung mga elderly ho, nahirap na hong lumakad, so ngayon pa lamang ho magpag-treatment na ho kayo sa amin. Huwag nyo hong hintayin na maging bedridden kayo or alagain, no? Kawawa po pag wala kayong pambayad ng caregiver, wala hong gustong mag-alaga sa inyo. Pag marami ho kayong pera, marami ho ang gustong mag-alaga sa inyo. So ngayon pa lamang ho, gawan nyo na ng paraan yan. Yung atin hong kape, malapit na pong dumating, pinakamasarap at napakasustansya hong kape. At yung atin hong protocol for anti-diabetic and anti-obesity, so tayo lang ho ang meron nito. Yung gusto hong bumaba ang sugar na hindi maibaba, yung gusto hong pumayat na hindi ho pumapayat, no? So no effort po at magic po ito. Ibig sabihin ho, instant po ang result na makikita ninyo, no?
So, ang atin hong clinic, tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. And our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. And yung social media po natin, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim sa FB, YouTube, Reels, and TikTok. May mga short video ho tayo na napaka-informative and very educational. Hindi ho kayo mahihiyang i-share. So paki-like, share, and subscribe, and follow na rin. Yes, sa ating social media accounts makikita, maririnig, at mapapanood nyo nga po yung ating mga episode na makakapagdagdag ng impormasyon kung paano nga po natin mapapangalagaan yung ating kalusugan. Usapang facial skin, yan po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Facial skin, at ito na nga Doc, balikan natin yung ating naiwang katanungan kanina kung papaano nga naman po ba natin mapapangalagaan yung ating balat, lalong-lalo na yung ating mukha kung tayo ay may iba't ibang types of skin. Okay, oo, no? So, yung basic ho, dapat alam natin. Kailangan ho, cleansing muna. So, linis ho muna. Regular washing with a gentle cleanser para ho i-remove yung dirt, oil, and impurities. And kaya ho, kailangan nyo ng special type ng facial skin cleanser. Kasi hindi ho pwede yung ordinaryong sabon. Kasi ho, yung ordinaryong sabon lang ho, alkaline ho siya. So, ang pH ho ng ating facial skin is what? Acidic. So, kahit ho sabon, kung special formulation yan for the face, acidic po ang pagkakagawa niyan. Wag ho yung sabon nyo sa katawan. Kasi ho, lalo kayong tatagyawatin. Kasi alkaline yung sabon, mawawash out nyo ho yung acidity ng face, tatamaan ho yun ng pimples kasi makakapasok ho yung bacteria. So, kailangan ho talagang pangmuka. No? Then, moisturizing, syempre ho, kailangan nating i-maintain yung hydration. Lalo na kung may mga dry skin. No? So, kailangan ho ang moisturizer. Kahit na ho oily skin kayo, kailangan nyo pa rin ho mag-moisturize. May maling conception kasi na hindi na siya mag-moisturizer kasi oily skin na nga siya. Hindi po. No? Yung moisturizer ho can help restore the skin's barrier and prevent moisture loss. Then, avoid nyo ho ang sunlight. So, kailangan natin ng sun protection. SPF at least 30. Crucial ho yan to prevent UV damage. Na-accelerate ho kasi ang aging and increases the risk of skin cancer. Tumingin ho kayo ng mga artista na sporty. Ngayon ho, may edad na tignan, di ba? Tumingin ho kayo ng artista na hindi masyadong naaarawan. Pareho ho sila, magkabatch sila. Matanda na pong tignan yung mahilig magpaaraw at sporty. Yung mga nasa office lang, air condition, mas younger looking pa ho. That is the effect of UV rays. No? Okay, yun pala yung kalamangan natin. Oo. Kaya nga minsan may kaedad ka, no? Halimbawa, taga-probinsya, pareho lang kayong edad, makikita mo ang tanda-tanda na nilang tignan. No? So, kaya ho, pwede naman kahit yun ang trabaho ninyo, pero ingatan nyo nga ho, maglagay kayo ng SPF at least 30 or higher. No? Okay. Of course, diet and hydration. No? Kailangan pa rin ho ang balanced diet, which is rich in vitamin C and E para ho staying hydrated. Vital ho ang C and E for maintaining healthy skin. And i-avoid nyo ho yung mga harsh products. May mga overly strong harsh cleanser ho no? So may mga sobrang tapang din ho na exfoliants. No? So dun ho kayo sa medyo mild lang. So subok ho muna. Hiyang-hiyang din ho yan, no? Dito ho muna sa kamay nyo, wag ho agad sa face. No? Okay. So, eto Doc, maraming naku-curious dito. Ano nga daw po ba yung maaaring maging impact ng kakulangan ng tulog? Kasi marami sa atin nang napupuyat, lalong-lalo na kapag yung trabaho mo is graveyard, di ba? Pang graveyard. At yung stress, hindi natin maiiwasan. Ano po yung magiging epekto nito sa ating balat, lalong-lalo na sa ating mukha? Okay, so ang sleep ho kasi kailangan ho naaabot natin yung stage 3 and 4, which is yun ho yung
nananaginip na kayo, deep sleep, para ho may cell repair na mangyayari. Pagka ang naabot nyo ho kasi yung mababaw na tulog lang, stage 1 and 2, wala hong cell repair doon. So wala ho kayong, hindi ho kayo magbo-bloom pag stage 1 and 2 lang ho. So lalo na ho kung kulang sa tulog pa, so ma-accelerate ho yung formation ng wrinkles and magsasag ho yung mukha ninyo kasi marireduce ho yung production ng collagen. Di ba collagen yung nagpapatambok sa skin natin and elastin. Tsaka magkakaroon ho tayo ng dull complexion, no? So para bang walang luster, no? Yung ano nyo, dull nga ho, tignan, tired appearance, parang haggard, no? And breakouts, no? Pagka ho kulang sa tulog, puyat, nagke-flare up yung mga acne, no? And also sa stress naman, alam niyo ho kasi sa stress, yung hormone ho natin which is cortisol, yan ho ang stress hormone. Pagka stress ka, magre-release ka ng cortisol. At ang effect ho ng cortisol, mag-i-increase ho ang oil production, magiging oily na naman kayo, mag-a-acne breakout kayo. Magwo-worsen ho yung kung may mga skin problem kayo like psoriasis, rosacea, eczema, at mag-i-speed up ho yung aging process. So pagka ganun ho, mag-a-accelerate na naman yung breakdown ng collagen, elastin, magsasag ho kayo. Kasi ho, because of yung hormone na cortisol na naproproduce natin pag tayo ho ay stress. Okay. So, ano po yung purpose, Doc? Or sabihin natin, totoo nga rin po ba yung mga drinks na may collagen? Makakatulong nga po ba yan, Doc, para ma-prevent yung ating skin aging? Ganito ho yan. May effect din siya. But pagka ho kasi oral, medyo mas malayo ang effect niya kaysa sa injectable. Kaya ito hong mga drip na to, ito ho yung mas mabilis. Kitang-kita niyo ho yung effect. Why? Diretso na ho kasi sa cells natin. While yung iinumin mo lang at titimplahin mong collagen or mga capsule, dadaan pa ho yun sa digestive system natin. Now, 40% of that nadadamage na ho ng ating digestive enzyme. So 60% na lang po ang makakarating sa ating system. So unlike ho ng mga injectable sa drip, talaga hong 100% pasok ho yun sa cells natin. So mas effective ho yung mga nakalagay sa drip kung ang nilalagay sa inyo ay talaga hong collagen. Kaya wag nga ho kayo sa tabi-tabi. Sa legit clinic po kayo magpalagay niyan. Okay. So ano nga po ba, Doc, yung mga label na nakikita natin sa ating mga skincare products like yung retinol, vitamin C, hyaluronic acid, peptides? Makakatulong nga po ba yan, Doc, or lalo lamang makaka-harm ng ating balat? Okay. So yung mga retinol ho, yan ho vitamin A. So derivative ho yan na nag-stimulate ho kasi ang vitamin A ng collagen production at bumibilis ho yung skin turnover. Nakakatulong ho yan sa may acne, wrinkles, and pigmentation. And yung vitamin C naman ho, syempre ho, potent antioxidant yan. Nakaka-brighten ho ng skin. Kaya pagka nag-drip ho kayo sa amin, high dose vitamin C, umaaliwalas ho yung muka. No, pumuputi, pumupusya, may glow, no? Blooming. Blooming. Tapos yung skin mo parang pinong-pino, no? And syempre ho, may protection yun against environmental damage and even UV rays ng sunlight. Ayan, nababasa nyo rin yung mga hyaluronic acid, humectant ho yan. Nagdodraw ho siya ng moisture sa ating skin para making it ideal for hydration. Peptides, so yan ho chain of amino acid. Sa amin sa kliniko namin, talagang nilalagyan namin kayo directly ng talagang amino acid para ho talaga parang yung face mo parang kang nilagyan ng foam sa ilalim. Yung ho bang siya, medyo tatambok siya. So maaalis ho yung pagkasag at wrinkles ng buka, no? So okay din ho yung ibang exfoliation, yung ini-scrub yung wag naman ho abrasively, no? So dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang kasi naka-stimulate ho yun ng blood flow natin sa muka, no? It should be done gently and infrequently, no? Tsaka nababasa niyo ho yung mga AHA, alpha hydroxy acid or BHA, beta hydroxy acid.
ito ho ang role nito to dissolve dead skin. No? So, 'di ba araw-araw nagshe-shed out ho tayo ng dead skin. So, mas-shed out ho 'yan para ho mag-produce ng new healthy skin. So, ganun po yung mga yun. Okay. So, muli, Doc, para nga po sa mga interesado, mag-avail po sa inyong clinic, ang inyo pong clinic address, hotline number, and yung social media accounts. Okay, pero abangan nyo rin po yung ating complete beauty set. Ayan, magagamit nyo ho dyan tong knowledge nyo sa ating mga cream. Yung AM cream nyo may pang UV protection, yung sa gabi nyo ho may retinol, may toner ho kayo, and may soap ho kayong pang wash ng inyong face, no? Yung atin hong buy 2 plus 1, yung ating drip, yung ating IV laser, naka 20% discount, yung atin hong coffee upcoming, anti-diabetic and anti-obesity protocol, yung atin hong soap 5 plus 1, and yung atin hong social media, no? Type nyo lang ho ang Doc Irene Lim sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok, no? And ang atin, yung mga na-miss out nyo po palang episode, pwede nyo hong hanapin dyan. At yung mga gusto hong magpa-check up, tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Do one good thing a day makes this world a happy place. So, good night. God bless. Maraming salamat nga rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Knowledge is power. Lamang nga po ang may kaalaman. Kaya nga po dapat nag-i-invest tayo, nagre-research tayo kung paano nga rin po natin ititreat dapat ang ating kutis. At iyan nga po ang naging kabuuan ng ating discussion. Inyo pong nakasama Ella ni Bensal at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV. Magandang gabi.